Sa kabilang banda, "So, you're back in each other's arms na pala." Malamig ang tonong sabi ni Alexa nang balitaan to ni Nathan tungkol sa kanilang dalawa at bigla na lang tong sumulpot sa bahay nila. Well, may pahintulot naman yun ni Nathan. Noong una, hesitant pa siya na patuloyin to, pero naisip niya, kalimutan ng lahat ng di nila naging pagkakaunawaan. Kung gusto niya talagang tuluyang maghilam ang sugat, kailangan niyang matutong magpatawad. Besides, sinabihan siya ni Nathan na hindi niya to pa pwede na basta na lang itaboy sa buhay niya, lalo na't nag-iisa na lamang ito. Total, tinuring itong parang isang kapatid ni Nathan. Ito ang nakasama niya ng mga panahong nangungulila ito sa pagmamahal ng isang pamilya. At bilang ganti, tinutulungan ito si Alexa makarecover. Nalaman niya mula kay Nathan na pati ang mommy nito na diskubre ng mga ito 2 taon nang wala. Ang sabi ng mga kaibigan nito, nagpakamatay daw. Nag-overdose habang umiinom ng alak. Well, kahit anong gawin ko, hindi kita talaga gusto, Andrea, sabi nito sa kanya. But at least hindi ako fake kagaya ng iba, na gaya ni Jackie. Tatapatin na kita. Sa umpisa pa lang, I really hate you. Nagpanggap lang ako noon na kaibigan kita dahil na rin sa hiling ni Nathan. Sabi nito at saka bumaling sa lalaki. Saka muling tumingin sa kanya. Pero sagad sa buto ang galit ko sa'yo. And I'm sorry. Kahit yata anong gawin ko, hindi kita magugustuhan. Alam ko. At di rin kita pipiliting tanggapin ako sa buhay mo. Besides, hindi ko rin naman gustong maging kaibigan ng isang gaya mo. Sabi niyang lumuwang ang pagkakangiti. But don't worry. Hindi kita pagbabawalang makipagkaibigan sa asawa ko. Sabi niya na umayos ng upo. Buo ang kanyang kumpiyansa nang hawakan niya ang isang kamay ni Nathan. Never ako na insecure sa'yo. Alam ko naman kahit anong gawin mo talagang parang kapatid lang turing sa'yo ng asawa ko. Sabi niya rito. Ilang beses niyang idiniin ang salitang asawa para naman malaman ni Alexa kung nasan siya sa buhay ng lalaki. Pinisil ni Nathan ang kamay niyang nakahawak dito. Tsaka dinala yon sa mga labi nito at hinagkan. Kitang-kita niya, hindi yon nagustuhan ni Alexa. Bahagyang umismed ang mga labi nito, tsaka parang may kung anong pumara sa lalamunan habang nakatingin sa mga kamay nilang magkakahawak kamay. Ayaw nga sana niyang saktan ang damdamin ni Alexa, pero naisip niya mas mabuti na nga siguro yon para di na to mag-ilusyon pa at makaisip na naman ng kung ano-anong kalokohan. Knowing Alexa, hindi pa rin ganap ang pagtitiwala niya rito, kaya cautious pa rin siya. Maski ang mga maids at security guards nila, pinagsabihan niyang huwag itong basta-basta papasukin sa bahay nila kung wala ang pahintulot nilang mag-asawa. Mahigpit ang security ng kanilang bahay, gayon din ang buong village at di naman basta-basta nakakapasok ang sino man, not unless may permiso nila. Kanina nang dumating si Alexa, tinawag pa siya ng guard na nagbabantay sa buong subdivision kung papasukin ba ang sasakyan nito sa loob ng village. Pinayagan naman to ni Nathan kaya't sumang-ayon na rin siya. Mabuti na rin makapag-usap sila ng masinsinan ni Alexa. At eto nga nagkaharap na sila. Ramdam na ramdam niya ang sagad sa butong galit nito sa kanya. Siguro dahil alam nitong kahit anong gawin nito, hindi nito maaagaw ang puso ni Nathan na nakalal lang talaga sa kanila. Marami na silang pinagdaan ng mag-asawa and yet, hanggang ngayon, wala namang ibang taong umuko pa sa mga puso nila. Takot, pride, at galit na nga naging dahilan ng paghihiwalay nila. Ngunit kailanman, di naman nawala ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Alam niyang hindi na yon basta-basta mabubuwag ngayon, lalo pat kung si Alexa lang din naman ang magiging dahilan. Well, sana kahit anong mangyari, hayaan mo pa rin mahalin kita kahit tahimik lang. Parang nakikiusap pang sabi ni Alexa kay Nathan. Wala itong pakundangan kahit nandoon lang siya sa harapan nito. Hindi tuloy niya maiwasang pagtaasan to ng kilay, pero parang wala lang yon kay Alexa. Pairap tong tumingin sa kanya, tsaka muling bumaling kay Nathan. Makakaasa ba kung nandito ka pa rin para sa akin? Tila nagsusumamong tanong nito sa lalaki. Alexa, alam mo na bang kahit kailan, hindi kita po pwedeng pabayaan? Kapatid na ang turing ko sa'yo. Pero kung inaasahan mong gaya pa rin ng dati, na anytime pwede kitang masamahan, syempre hindi na pwede yon ngayon. Alam mo naman kung anong priority ko, hindi ba? Nakahinga siya na maluwag nang sinagot niyo ni Nathan kay Alexa. Pamilya ko magiging priority ko, Alexa. At syempre, I cannot make my own decisions now. I have to consult my wife sa lahat na magiging maling desisyon ko para di na kami magkaroon ng anumang misunderstanding. Dagdag pa nito.
Wala siyang pagsidla ng kaligayahan habang pinapakinggan ng mga sinasabi ni Nathan. Nagbatsor na nga itong talaga. Lumamlam ang mga mata ni Alexa. Kahit naman kailan, I was never on your priority list, right? Tila mapapahikbing sabi nito. Ewan ko ba kung bakit kahit anong gawin ko, palaging ikaw ang gusto kong inuuna. Hindi ko alam kung bakit naging obsession ko nang mahalin ka. Tuluyan ang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Alexa. Parang naninikip ang dibdib niya habang nakatingin kay Alexa. Kahit naman hindi siya nito itinuring na kaibigan, nakahabag siyang makita ito na waring nanilimos ng kahit na konting pagmamahal. Alam niya ang pakiramdam ng nagmamahal, pero hindi nasusuklian ang pagmamahal din. Hindi nga ba't naranasan niya yun kay Nathan sa unang mga buwan nilang pagsasama? Bakit ba may mga babaeng gaya nila na himbang na nagmamahal? Ang kagandahan nga lang hindi naglaon, sinuklian din naman ni Nathan ang pagmamahal niyang iyon. Unlike Alexa, kahit anong gawin ito, hindi na nito maaangkin pa ang puso ng kanyang asawa dahil yon ay nakalaan na para sa kanya. Umaasa siya na isang araw, may magmamahal ding isang tapat na tao para kay Alexa. Sa kabilang banda, I hope nalinawan na sa'yo na talagang parang kapatid lang pagtingin ko kay Alexa. Sabi ni Nathan kay Andrea pagkatapos makalis ng babae. Kumistot-kistot ang mga labi niya. Kahit kailan hindi ko naman kinwestiyon ang relasyon ninyong dalawa. Nasasaktan lang ako dahil mas pinapanigan mo pa siya. Sa dati tuwing magkakaroon kami ng pagtatalo. Kinabig nito ang bewang niya. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? Sabi nitong tilitigan siya na waring gusto siyang sakupin ng buhay. Naparunok siya habang pinakikiramdaman ang kanyang katawan na unti-unting nagiinit. Peste? Bakit nga ba hindi niya kayang paglabanan ang nararamdaman tuwing magtatama ang kanilang mga paningin? Nakita niya ang pagluwang ng mga labi nito as if isa itong bata na nakuha ang gustong premyo. Napatili siya nang bigla siya nitong kabigin pahiga sa kama. Samantalahin nating muli ang gabi, bulong ni Nathan sa kanya. Babawiin natin yon, yung ilang taong nasayang, kaya't umagang gabi, hindi kita titigilan. Pilo pang sabi nito habang patawa-tawa sa kanya. Nathan, hindi mo nga ako tinigilan simula nang bumalik ako dito sa bahay. Baka naman ma-expire ako kaagad. Biro niya rito. I don't care, kahit pa. Maya-maya'y sabay na naman nilang naabot ang sukdulan. Alexa's POV. Umiiyak si Alexa habang tinititigan ang mukha sa salamin. Pinarito kanya ng lahat sa kanyang mukha, ngulit kailanman hindi man lang niya nahigitan ang kagandahan ni Andrea. Ni hindi nga niya naabot ang level ng kagandahan nito. Gusto tuloy niyang mainis sa ina. Siguro kung ang ama naging kamukha niya, kahit papaano, may pag-asa pa siyang magustuhan siya ni Nathan. Hindi niya alam kung bakit nga ba, sa dinami-rami ng lalaki ito pang nagustuhan niya. Halos ibigay niya na dito ang lahat. Pero talagang kapatid lang ang naging turing nito sa kanya. Minsan pa'y tinanong niya sa Nathan kung naging maganda ba siyang kagaya ni Andrea, may pag-asa ba siya na mahalin ito? Ngunit isang buo at pinal na sagot ng lalaki sa kanya. Hindi lang naman pisikal ang dahilan kung bakit ko minahal si Andrea. Sa palagay mo kung yung ganda lang niyang reason ko kaya ko siya minahal, hindi ako makakahanap ng kasing ganda niya? O baka mas maganda pa sa kanya? Mahal ko si Andrea dahil siya si Andrea, period. Sumilay ang mapaklang ngiti sa kanyang mga labi. Yung lalaking mahal na mahal niya, kahit kailan hindi naging kanya. Nag-iilusyon nga lang siyang talaga dito. Kailangan siguro niya talagang tanggapin ang katotohanan ito. Masakit lang talaga dahil hindi niya alam kung makakaya pa niyang magmahal ng iba. Siguro ito ang parusa sa kanya ng Diyos sa mga kasalanan na nagawa ng mga magulang niya. Lalong-lalo na ng ama niya na natuklasan niyang siya palang pumaslang sa buong pamilya ni Nathan. Mabuting tao pa rin si Nathan kung tutuusin. Dahil kung sa iba-iba lamang, baka kung ano nang ginawa nito sa kanya. Pero nagawa siyang mapatawad ng lalaki. In fact, nalagay pa siya nito sa rehabilitation center. Siya lang talaga tong di marunong makinig. Patapon na ang buhay niya. Ano pa bang silbi kung magbalik loob siya sa Diyos? Sa dami ng kasalanan ng buong angkan niya, baka sa impyerno pa rin ang bagsak niya. Napatingin siya sa Biblia na iniabot sa kanya ni Nathan nang huli sila nitong magkita. Itatapon niya sana yon sa basurahan. In fact, gusto nga niyang pagtawanan si Nathan. Pati ba naman siya? Gusto pa nitong idamay sa kalokohan nito? Pero may nalaglag na kung ano sa Biblia. Kunot noon niya yung dinampot.
Napaka-labi siya na makita niyang larawan nila na magkasama ni Nathan nung mga bata pa lamang sila. May maliit ding card na nandoon. I will always be grateful to you, Alexa. Ikaw ang nagparamdam sa akin kung paano magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Thank you dahil ng mga panahong mahinang-mahina ako, ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin. Pinakita mo kung paano maging matapang at gusto kong ibalik lahat ng tulong na binigay mo. Gusto kong maging maayos ang buhay mo, Alexa. Believe me, maniwala ka lang sa kanya. Manalig ka lang. Magbabalik muli ang direksyon sa buhay mo. Napahagulhol siya. Tinapat sa dibdib ang larawan, saka muling binalik yon sa pagkakasiksik sa Biblia. At parang tukso, sinimulan niyang basahin na kasulat sa unang kabanata ng Biblia. Andrea's POV. Napakunot ang noo ni Andrea nang lumabas ang mga larawan ni Nathan kasama si Charlene. May caption to nakasulat na ito pala ang pinagmamalaking nobyo ni Charlene. Kahit pa alam niya ang totoo, naapektuhan pa rin siya ng balitang iyon. May kurot sa puso nga siyang nararamdaman. Pero hindi niya kinompronta si Nathan tungkol dito. Alam niya, nabigyan ng ibang kahulugan ng mga reporter ang ginawa nitong paglabas dati kasama si Charlene. Kahit naman siya inakala niyang may relasyon ng dalawa. Mahirap talagang ma-associate sa isang sikat, lalo pa't maganda si Charlene at gwapo si Nathan. Kung tutuusin nga, bagay ang dalawa. Parang pinigaan ng kalamansi ang puso niya habang naiisip na batang-bata si Charlene kumpara sa kanya at matagumpay ito sa napili nitong larangan. Napasimangot siya. Napuno ng insecurities ang kanyang isip. Di magtatagal kukulubot ang kanyang balat habang si Nathan lalong gumugwapo. Bakit nga ba mas lumalakas ang appeal ng mga lalaki kapag nagkakaedad? Napaka-unfair. Expose si Nathan sa nagagandahang babae at saksi siya kung paano ang magagandang babae ang mismong lumalapit dito. Mommy! Dinig niyang sigaw ng bata sa may pinto. Tumatakbo to habang hawak ang test paper papalapit sa kanya. Palagi itong ganon tuwing dumarating galing school kapag nakakakuha ng mataas na score sa exams. Mabilis niyang tinago ang hawak na dyaryo, tsaka tumayo para lapitan ng anak. Let me guess, perfect na naman ang score mo, right? Masayang tanong niya rito. Sunod-sunod na tumango ang bata. I can't wait to tell Daddy that I got a perfect score. Sabi niya papayagan niya raw ako mag-cosplay kapag matataas ang grades ko. Excited na sabi nito sa kanya. Napapatawang hinagod niya ang buhok ng anak. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Halika, ipagpe-prepare kita ng snacks mo habang hinintay natin si Daddy. Aniya sa anak at iginiya nito patungo sa kusina. Kumuha siya ng spaghetti sauce sa fridge at pinainit yan sa microwave saka kumuha ng plato na lagyan ng spaghetti noodles. Paborito ng anak niya ang luto niyang spaghetti. Nakuha niya ang timpla ng kanyang mommy. Kung may mga bagay siyang pinagtuunan ng pansin nung nasa Ireland siya, yun ay ang paghusayin pa ang pagluluto. Lately lang niya na-discover na talagang may talent siya pagdating sa pagluluto dahil mabilis niyang nakakuha ang timpla ng mga pagkain sa restaurants na nakakainan niya. Binabalak niya mag-enroll sa culinary arts kapag may time. Ngayon kasi gusto muna niyang tutukang mabuti ang kanyang pamilya. Gusto niya makabawi sa mga nasayang nilang panahon. Mommy, this is the best spaghetti. You're the best, Mom. Sabi pa ng bata sa kanya habang umungoy ng spaghetti. Sus, binubola mo pa ako. Natatawang sabi niya sa bata. Pansin na pansin niya na simula na magkabalikan sila ni Nathan, mas lalo itong naging masigla at inspired mag-aral. Lalo pat every Saturday and Sunday nagbobonding silang tatlo. Kung saan-saan sila nagpupunta. This weekend nagplano si Nathan na pumunta sila sa Hong Kong Disneyland. Excited nga si Nathaniel at gabi-gabi na lang nitong kinukulit ang ama kung ano-ano ang mga bibili nito sa Disneyland, pati na rin ang mga rides na gusto nitong itry kasama ng ama. Nalulula kasi siya sa mga rides, kaya never niyang dinala si Nathaniel sa mga amusement park. Di naman kasi niya ito pwedeng payagan na sumakay sa mga rides mag-isa or ibang taong kasama, not unless mga kapatid niya or pamangkin. Kaso pare-pareho silang malulain. Lumundag to sa kinaupuan nang marinig ang pagdating ng sasakyan ni Nathan. Daddy! Anitong sinilubong ang ama sa may pinto pa lang ng bahay. Kaagad tong kinarga ni Nathan. How is my little prince? Daddy, I got the perfect score again. Papayagan mo na ako mag-cosplay? Diba, Daddy? Anitong nagpapakit pa sa ama. Nagkatinginan sila ni Nathan
tsaka sabay na nagkatawanan. Oo na, basta hindi mapapabayaan ang pag-aaral mo. Sagot nito sa anak, tsaka nilapag ang mga bata. Pagkatapos kinabig ang bewang niya at hinagkan siya sa noo. Kamusta naman ang reyna ko? Tanong nito sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya. Nilingon nito ang driver na may mga bulaklak. Kinuha yun ni Nathan mula dito at saka iniabot sa kanya. Humaba ang nguso ni Nathaniel. Ang daya mo talaga, Daddy. Ako may perfect score pero si Mommy ang may reward. Reklamo nito sa ama. Napapatawang may dinukot to sa bulsa. Sino naman may sabi sa'yong wala kang reward? Here, my prince. Nilabas itong isang kwintas na may initial nito. Take care of this, mahal to. Sabi nitong sinuot sa bata ang kwintas. Wow, ang ganda! Thank you so much, Daddy! Humagka ng bata sa pisngi ng ama, tsaka humagkan din sa kanya. Nathan's POV. May gusto kang sabihin? Tanong ni Nathan sa asawa nang maramdaman ang pananahimik nito habang nasa kwarto silang nanonood ng TV. Kumibot-kibot lang ang mga labi nito. Ramdam niya may kinikimkim tong hinanakit sa kanya. Hindi lamang niya alam kung ano. Baby, sabi ko naman sa'yo, kung may gusto kang pag-usapan natin, huwag kang mahihiyang i-confront ako. Ano ba yon ha? Aniyang pinindot ang off sa remote control, saka humarap dito. What is it? Seryosong tanong niya rito. Medyo hesitant si Andrea nang magsalita. I'm just worried, Nathan. Halos paanas lang nasabi nito. Kumunot ang noon niya. Why? Ano nangyari? Naguguluhang tanong niya rito. May lumabas kasi sa dyaryo. Picture mo kasama ni Charlene at pinalalagay ng media na may relasyon kayong dalawa. Napahinga siya ng malalim. Kinabig niya to at tinagkan sa noo. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano binigyan ng ibang kahulugan ng mga reporters ang friendship namin ni Charlene. Nasabi na ng sekretarya ko tungkol sa bagay na yan at tinawagan ko rin si Charlene para linawin ang issue tungkol sa aming dalawa. Tiningnan niya na matiim ang babae. Don't tell me hanggang ngayon, pinagsasilosan mo pa rin si Charlene. Tanong niya rito. Hindi ako nagsiselos? Sagot nito at saka nagkibit ng balikat. It's just that, mas bata siya sa akin at sikat.